dalugbati, okra, pineapple, banana, papaya, mango, marang, jackfruit, watermelon. Ito pong mga uh, herbal plants na ito mga kapatid at prutas ay mataas po ito sa fiber. Kaya kung may constipation at ikaw ay nahirapan magdumi, so ito lang po ang kakainin ninyo mga kapatid. So dito po tayo ngayon sa pang-apat na subcategory ng bitter herbs. Kasi tapos na po tayo sa laxative herbs. Dito po tayo sa diuretic herbs. Ano po itong diuretic herbs? Diuretic herbs, any drug that increases the flow of urine. So yung mga taong hindi makapag-ihi, no? Kasi may problema na doon sa kanilang mga system, ito po ang mga ginagamit na medisina para po ang tao ay makapag ihi mga kapatid, no? Para po mapataas ang ating mga pag-iihi natin. Diuretics promote the removal from the body of excess water, salts, poisons, and accumulated metabolic products such as urea. So ito po mga kapatid, isa din tong magagamit natin na para po ay kung malalaman naman po natin mga kapatid kung tayo ay marami na pong tayong tubig sa katawan. Lalo na doon sa mga problema sa kidney, yung may mga kidney problems. Magmamanas po mga kapatid. 'Di ba? Magmamanas. So makikita nyo dito dito sa ano natin, dito sa may eye bags natin mga kapatid, 'di ba? Sa baba ng ating mga mata, 'di ba? Eye bag yan diyan. Yung mga mukha natin, yung mga kamay natin, yung mga paa natin, magmamanas po. Yan po ang manifestation na ang katawan po natin ay mataas po or marami na pong tubig na hindi pa naipalabas, no? Kaya mga kapatid, itong diuretic at itong mga medicinal plants na ito mga kapatid ay makakatulong po na makuha ito sa pamamagitan ng pag-ihi, no? Kung anumang mga kung mataas na ang ating katawan sa sodium at mga toxins mga kapatid na nakukuha natin doon sa mga kinakain natin, no? So mailabas po ito sa pamamagitan ng ating pag-ihi. This serve to rid the body of excess fluid or edema that accumulates in the tissues owing to various disease states. So yun nga ang sinabi ko sa inyo mga kapatid, pag may problema po tayo sa ating kidney, nagmama-function na po ang ating kidney, kaya hindi na siya makapag-expel or makapaglabas ng tubig, kaya nga mga kapatid ay magiging magmamanas tayo. So malaking pagpapasalamat natin sa Panginoon dahil ay kompleto ricados po ang binigay sa atin ng mga halaman na kung ating sabi pa nga ni Mrs. White na kailangan nating may kaalaman tayo sa paggamit nitong mga natural herbal medicine mga kapatid. Para po ay sa panahon po natin sa ating mga sa panahon na tayo ay magkakasakit or ang ating pamilya ay may sakit sa ganitong klase sa imong pagtudlo ginas mga kabataan o sa mga sakit mga kapatid, sa ganitong klase mga kapatid, magiging first aid po natin kung tayo po ay marunong tayo at may kaalaman tayo sa paggamit nitong mga diuretic herbs. Ikumpara nimo ang mga tao nga nagpuyo sa syudad. Who should take po pwedeng inom nito mga kapatid, itong mga diuretic herbs or diuretic medicine? Your doctor may recommend a diuretic if you have
ang presko kayo, ang fresh kayo No, hangin paki-mute po. langhap kanunay. Recommend a diuretic if you have edema. No, diuretic lessens swelling that usually happens in the legs. So kung may pagmamanas po tayo sa ating mga paa, mga bata. no? Kung magmamanas na po ang ating mga paa, mga kapatid, ay ano na po 'yan, no? Manifestation na po 'yan na paki-mute po mga kapatid. Okay, maraming salamat. Okay, pag magmamanas na po ang ating mga paa, yan na po ang manifestation na tayo po ay may maraming tubig na po sa ating katawan na hindi po natin pailabas sa ating kidney dahil ang ating kidney ay nagmamalfunction na po sa kanyang trabaho na dapat sanay maipalabas ito sa ating katawan. Kaya nagmamanas po tayo, no? Sino din ang pwedeng mag-inom ng diuretic herbs, no? Yung may mga high blood pressure, no? Thiazide diuretics lower blood pressure that lowers your chance of a stroke or heart attack, no? So, yan po mga kapatid. Yung thiazide mga kapatid ay isang synthetic chemical po yan na ginagamit po na magiging diuretic po, no? Para po sa may mga high blood pressure. At sino din ang pwedeng inom ng mga diuretics? No? Yung may mga heart failure. No, diuretics is swelling and congestion in the lungs. You'll usually get a low diuretics for heart failure. Kidney problems, you'll keep less water. Liver problems, if you have cirrhosis, a diuretic will ease the fluid buildup. You're get with it. Saan ko ilagay yung Kung may pangalan ko mga dito? liver problems po tayo mga kapatid, no? So yan po, iinom po tayo ng mga diuretic herbs or medicinal plants. So kailangan nating kilalanin ito para po ay sa ganon mga kapatid, kung maubusan tayo ng ating synthetic maintenance, so pwede po tayong kukuha sa paligid kung marami tayong o may kaalaman tayo sa mga halamang gamot na para dito sa ganitong klaseng karamdaman. At sino din po ang pwedeng makapag-intake or consume nitong diuretic herbs, no? Itong may mga problema sa mata, yung glaucoma mga kapatid. They'll reduce the pressure in your eye, no? So mute po. So ito po ang ating isang ating makikita dito sa ating screen mga kapatid. Diuretic bitter herb, a multitude of beneficial pharmacological properties have been granted to the curcuma species. No, ano itong curcuma, mga kapatid? No? Ang curcuma ay isang ang common natin dito ay curcuma longa or curcuma longa, yung ating turmeric mga kapatid. Maraming klase kasing turmeric, may white turmeric, no? Sino na po bang nakakita ng white turmeric? Marami po, naglipa na po 'yan sa mga gilid-gilid or sa mga lugar na na mga masukal mga kapatid. Nandoon, marami doong marami yang mga white turmeric. Pero itong mga kapatid, itong pinakataas na diuretic herb mga kapatid ay itong curcuma longa, no? Including proliferative, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetic, hypocholesterolemic, anti-thrombotic, anti-hepatotoxic, anti-diarrheal, carminative, diuretic, yan, anti-rheumatic, hypotensive, antimicrobial, antiviral, antioxidant, larvicidal, insecticidal, no, anti-venomous, and anti-tyrosinase,
effects among others. So yun po ang pinaka tinatawag na pharmacological properties or effect po ng curcuma longa. So isa pong example po ito sa diuretic herbs. Naririnig po ba ninyo ako mga kapatid? Klaro po ba? Hindi po ba putol-putol? Opo, okay lang. Okay lang, Dok. Klaro, klaro. Klaro. Okay lang ba ang signal natin? Okay lang. Clear, loud and clear. 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 Klaro po, klaro. Okay. Okay. Example na diuretic herbs. Okay, thank you. Diuretic bitter herb, the bitter compounds is dandelion. Leaves and root are also mild laxatives. No? The unprocessed roots of Futi possess a mild laxative effect. So itong dandelion mga kapatid, no, siguro meron kayo niyan mga kapatid, no? Hindi lang siya diuretic, no? At isa din siyang laxative, no? The bitter compounds in leaves and root are also mild laxatives. Dandelion leaves have diuretic effects that may be comparable to the prescription diuretics used to treat edema. So, kung may ano po kayo, kung nasa kalagitnaan po kayo ng mga kabundukan mga kapatid at malayo kayo, naubusan kayo ng inyong mga synthetic medicine at malayo pa ang butika or parmasya, so kung may ano po kayo, may dandelion po kayo mga kapatid, ay pwede po kayong kukuha ng dahon, no? Ilaga nyo mga kapatid, no? Mga 15 minutes yung tagal sa inyong decoction at yun po ang iinumin ninyo. At sigurado po ay ang iihi mga kapatid. Dahil ang dandelion leaves ay may diuretic effects. So yan po mga kapatid. Take your diuretic in the mornings so you can sleep through the night instead of getting up to go to the bathroom. Bakit po, no? Bakit po kailangan mas mabuti o mas maigi na iinumin po ang ating mga diuretic herbal medicine sa panahon po ng sa umaga, para po sa kung gabi po kayo iinom ay hindi na kayo pabangon-bangon mga kapatid, no? So mas maganda ang diuretic ay inumin mo araw, no? Hindi sa panahon sa gabi. Diuretics can change your blood potassium and magnesium levels. Bakit po, no? Bakit po ang diuretics medicinal herbs ay makapagbago po sa inyong potassium at magnesium levels? Bakit po mga kapatid? Dahil po sa pag-iihi ng ihi ninyo mga kapatid, yung mga potassium, yung potassium natin at yung magnesium natin sa ating katawan ay madadala niya sa pag-ihi. So, bababa po ang ating potassium at magnesium level sa ating katawan pag tayo ay inom ng diuretics medicine or herbal medicine. Dahil kung iinom ka niyan, talagang mag-iepekto yan, iihi tayo ng iihi. Kaya yung level natin ng potassium at magnesium ay bababa ng bababa. No? So kung bababa ng iyong potassium, anong mangyayari sa tao kung bababa ang potassium mga kapatid? Ha? Sino po bang nakaranas dito na bumaba yung level ng kanyang potassium? Nanginginig. Pag bababa yung potassium mo kapatid, mahirapan ka nang magtumayo, manginginig ka, mangisay-ngisay ka, at para kang wala kang lakas. Bakit po? Dahil ang potassium po ay nagbibigay po siya ng contribution para po ay lalakas ang ating katawan. Kaya kung iinom tayo lagi ng diuretics, kaya mga kapatid, kung kayo po ay may mga synthetic medicine, synthetic maintenance,
wag po kayong inom ng diuretics, no? Para po ay yung epekto po ng inyong iniinom na mga medisina ay consistent po siya at hindi siya mawalang bisa dahil nasa hindi mo siya iniihi. Naintindihan po ba mga kapatid? So ibig sabihin mga kapatid, pag iinom kayo ng diuretics, kasi kinakailangan talaga ng diuretics para labas kayo ng inyong mga excess fluid ng ating katawan. Ano pong gawin natin? Kung may synthetic medicine tayo or maintenance tayo, kailangan mag-gap kayo ng 1 oras hanggang 2 oras. Bakit po? Bakit kailangan ng 2 oras or 1 oras hanggang 2 oras bago iinumin, hindi siya isabay? Bakit po? Para po pag iinom kayo, no? Pag iinom kayo ng inyong medisina, hindi mapawalang bisa ito. Dahil kung sabayan niyo ito sa pag-inom ng diuretic medicine, herbal medicine, herbal plants, ang mangyayari nito mga kapatid ay iihi lang ninyo. So sayang yung pera ninyong pagbili doon sa maintenance ninyo at may posibilidad pa na imbes hindi sana kayo atakihin ay inaatake na naman kayo. Kaya sa pag-aaral po at sa dosage po, no? Sa nitong diuretics ay kailangan talaga na hindi mo talaga pwedeng isabay ang synthetic at ang natural or ang herbal medicine mga kapatid. Your blood chemistry may get thrown off. You could have too little or too much sodium or potassium in your system. This can make you tired or weak or give you muscle cramps or a headache. Yun ang mangyayari mga kapatid. Pag bababa na po ang ating sodium at ang ating pulagang mararanasan mo na para kang Okay, asaw. ano, 1, 2, talagang 3. mapifeel mo yung katawan mo na hindi maganda mga kapatid, no? Okay, Mag-muscles balik ko. cramps ka po Mga bata, at sasakit yung mga bata, ulo natin. listen. Ang inyong ibasa, ang inyong ice. Hello, Doc. Police. Mute yung It's rare, but your heart may speed up or you might start throwing up because of a dangerous low potassium level. Yun din ang mangyayari mga kapatid. Putol-putol po ba mga kapatid? Wala, Dok. Okay na, Dok. Tuloy-tuloy lang. Hello? Continue, Dok. Okay. Okay. So pag mababa ang inyong potassium dahil sa inyong pag-ihi ng ihi dahil umiinom kayo lagi ng diuretic, no, kailan lang pala kayo iinom ng diuretic? Pag kayo ay pag kayo po hello. Okay po, naririnig Pag namin. naramdaman niyo po na ang inyong katawan ay mataas po sa fluid na hindi ito na ipalabas ng inyong kidney. So, mag-muscle cramps ka po, magsasakit yung ulo mo, no? Maano mo na maramdaman mo na talagang ang katawan mo ay parang walang gana, no? Talagang mafe-feel mo yung mga kapatid. At lalo na yung heartbeat niyo po, mag-palpitate po kayo, ay lalakas po ang inyong heart beating po mga kapatid, no? Pag ang inyong potassium ay bababa. Ngayon, symptoms of potassium deficiency, no? Pag bababa daw ang ating potassium level, weakness, feeling tired, muscle cramps,
confusion, no, constipation, and abnormal heart rhythm or arrhythmia, skip heartbeats or irregular heartbeat, tingling or numbness, increased urination. Yun po ang mararamdaman sa isang tao na nagkukulang na siya sa potassium, no, dahil sa kanyang pag-iinom ng diuretics. Kaya bantayan niyo talaga, kapatid, no? Pag gagawa kayo ng inyong mga produkto, inyong mga herbal medicine, siguraduhin niyo, mga kapatid, na ang taong iinom nito ay ganitong klase ang kanyang karamdaman. Dahil kung gagawa kayo ng herbal medicine na mataas po ang diuretic properties, ay talagang mag-ano po ito, mag-compromise po ito sa may mga karamdaman, lalo na sa mga potassium deficiency. Diuretics also pull potassium out of your body. You might need to eat more foods like bananas, sweet potatoes, spinach, cat's whiskers, and lentils, or take a potassium supplement. So, kung talagang kailangan herbal plants, mga kapatid, no, lalo na kung combination na po ng mga herbal plants na po ang ginagamit ninyo, no, na ginawa yung medisina, ay pwede naman po na kung iinom 3 times a day, basta lang pagkatapos niyang uminom ng diuretics, no, pakainin niyo siya ng mga matataas sa potassium, mga kapatid, katulad ng saging, no, sweet potatoes, spinach, no, cat's whiskers, lentils, or mag-inom siya ng potassium supplement para po ay kahit iihi niya ang kanyang potassium ay maano naman siya, anong tawag dito, ano bang tawag dito na mahulipan, anong Tagalog, mga kapatid? Sino bang Bisaya dito? Kapalitan. Mahulipan. Magbalik. Papalitan. Mahulipan siya, mga kapatid. Mapalitan yung nawala. Yes, mapalitan. Maraming salamat, Pastor Chavez. Mapalitan yung nawala, no? So, kung gusto niyo talaga, kasi naman ay ang mga herbal plants naman po, mga kapatid, ay marami po yung pharmacological effects. So ngayon, ang mangyayari, kadalasan naman yan ay mga diuretics, kaya kung iinom sila ng tayo ng mga halamang gamot, ay talagang ihi tayo. So kung may problema na tayo sa potassium, so inom lang, sabayan lang natin sa pagkain nitong mga klaseng mga matataas sa potassium po content, mga kapatid. Ngayon, no, itong cat's whisker, siguro nakita nyo na ito, siguro mayroon kayo niyan, hindi lang ninyo alam na itong klaseng damo or itong klaseng halaman, mga kapatid, na parang ornamental plant, pero makikita mo na may parang whisker ng pusa. Yan po ay tinatawag na cat's whisker, no? Mataas po yan siya, contain high levels of potassium. So kung nanginginig ka diyan, kung nangingisay-ngisay ka at sa inyong nararamdaman at inyong bumaba yung potassium ninyo, no? Ito po ang inyong gagawin, mga kapatid, no? Kung meron kayo nito, itong cat's whisker flowers, mataas po ito siya sa potassium, a compound that helps maintain normal levels of fluid inside the body cells. The flowers and leaves are believed to have diuretic properties. The plant has been used for centuries to treat kidney ailments, help with bloating and swelling, and cleanse the body. So hindi lang siya mataas sa potassium, diuretic din ito siya, at
nakakatulong din ito kung may problema ka sa bato, mga kapatid, no? So ito mga pakuluan lang ninyo, no? Para naman po ay ang kanyang kung may saponin content man siya ay matatanggal siya, man-neutralize siya. So kadalasan naman talaga pag mag-ano kayo ng herbal plants, mga kapatid, at magagawin yung sangkap sa inyong medisina, ay pinakamaganda gawin ay idaan nyo sila sa ano, sa high temperature, para po kung may mga anong tawag dito, sapunin yung toxic sa anong tawag dito, nakalimutan ko, sa patoksin, mga kapatid, kung meron siya, so hindi ka mapopoison, no? Kung hindi, man-neutralize ang kanyang toxin, mga kapatid. So ito po ang pinaka mabisa na panglunas at tulong doon sa may mga karamdaman na mababa ang potassium, or else yung mga taong uminom ng diuretic, meron kasing diuretic herbs na wala siyang potassium. Pero itong cat's whisker, mga kapatid, hindi lang siya diuretic, potassium, may potassium din siya. So nag-normalize lang, kahit ito ang inumin mo, mga kapatid, hindi na kailangan pa ng supplementation sa potassium, dahil automatic may potassium na siya. Nakapackage na po ang potassium sa cat's whisker flowers at ang kanyang dahon. So meron po ba kayo nito, mga kapatid? Nakakita na po ba kayo ng ganitong klaseng halaman? Itong cat's whisker. Nakita na, Dok. Para naman po meron tayong interaction dito. May ano po ba kayo? Meron po ba kayo nito? Kung makakita kayo, Ngayon pa lang kita. kung makakita kayo niyan sa inyong mga kapitbahay o kahit saan, kuha ka na lang, manghingi ka, kapatid, at magtanim ka. Lagay mo yan sa paso, para ay tutubo lang yan, no? Para sa panahon na ikaw ay gusto mo ng may mga problema ka sa madali mo lang makuha, dahil itong klaseng halamang ito ay parang bihira lang ito, no? Kaya dito sa Bohol, mga kapatid, no, may mga ako dito, marami ako nakikitang ganito, itong cat's whisker, no? So magtanim kayo nito, mga kapatid. Ay, Dok. Bungkot lang, Dok. Okay. Ano yan, Dok? Lalagain sa Yes. tubo, pwedeng kainin na dahon lang, yung hilaw siya. Paanong procedure? Thank you. Ito diuretic herbs, kapatid. Pwede naman itong kainin, diretsuhin mo lang kain, no? Pero minsan kasi ang iba kasi ganito, pag hindi siya matapang, no? Hindi siya matapang yung kanyang lasa, mga kapatid. Meron kasing mga halamang gamot na hindi mo pwedeng kainin agad-agad, dahil itong i-explain ko sa inyo yung itong saponin containing herbs. Kasi ang bawat halaman po ay may iba't ibang label po ng saponin, no? So itong saponin ay isang bioactive compound, or itong tinatawag na phytochemical ng isang halaman na minsan kung mataas ito sa ganitong klase ay nakaka-poison po, mga kapatid. Kaya minsan, para safe talaga, no? Kung safe talaga at kilala nyo naman at alam nyo naman yung ganitong klaseng na hindi talaga siya matapang at hindi mataas yung sapunin, ay agad, no? Pwede mong kainin direct talaga, no? Pwede mo nga isok mo itong dahon, itong kanyang bulaklak, no? Isok mo siya sa tubig, no? Hindi yung tubig na chlorinated,
Kailangan yung talagang natural water talaga, no? No, kung sa mga bukid ay natural na naman talaga, hindi katulad dito sa mga lugar na dito sa mga katulad dito sa lungsod or sa city ay chlorinated na po, no, ang kanilang mga tubig. Pero kung sa probinsya ay doon lang kukuha sa puso, no, hindi naman yung chlorinated yung puso, pwede mo yang iisok mo yun doon, no, tapos iinumin mo, no? Kasi alam mo naman na itong klaseng ganitong hindi matapang. Pero kung matapang talaga, kasi kung ang prinsipyo mo na diretso kainin mo kaagad kahit anong klaseng mga herbal plants ay hindi yan pwede, kapatid, no? Mayroon talaga na idaan mo talaga sa cooking method or sa high temperature para po ma-neutralize ang kanyang saponin content. Okay. So, yung tanong mo kanina, pwede ba yung kainin agad-agad? Yes, pwede mo yung kainin agad-agad dahil na ano ko na yan, na ano ko na rin yan, na itong klaseng ay hindi yan siya matapang. No, hindi yan siya mataas sa sapunin at pwede mo yan siyang kainin, mga kapatid. No? Para maano naman din, anuhin mo, ihugasan mo, tapos anuhin mo, anong tawag dito? Isok mo sa tubig. Ang iba naman ay ginawang isang kutsaritang honey, tapos piniga yung mga dahon, mga 3 dahon ng cat's whisker, kasama na po ang kanyang flower, at dinidiretso na pong iniinom. Para yung pait niya, hindi mo masyadong maramdaman, ang tamis na ang inyong mararamdaman, mga kapatid, malalasahan. So may tanong pa po ba? Okay, proceed na po tayo. So dito na po tayo sa pangatlong yes. Ang residue. Yes. Naghangat. Okay. Thank you. May tanong pa po ba? Ilang beses. Okay, proceed na po tayo. Sa pangatlong Ilang beses sa maghapon. subcategory ng bitter herbs. So ito pong itong saponin containing herbs. Ano itong saponin containing herbs? And plant saponins are found especially in plant skins where they form a waxy protective coating. So dito mo to makikita at maano mo, mga kapatid, no? Dito sa may plant skins, no? Saponins are obtained from diverse parts of plants such as flowers, fruits, seeds, leaves, stem, bark, and roots. So diyan mo siya makikita at kukuha, mga kapatid, itong saponin. Nasa from roots to flower, no, hanggang sa kanyang buto, mga kapatid, makikita, makukuha mo itong sapunin. Merong sapunin. It has also been found that saponins are a major part of the plant's active immune system. So bakit ito meron talaga sa mga lahat ng mga tanim, sa mga halaman, mga kapatid, halamang gamot? Dahil part po ito sa kanyang immune system. A function as a natural antibiotic for plants. Yan po ang kanyang function ng saponin. No? Ang saponin function po nito sa halaman, mga kapatid, ay para sa kanyang immune system at para magiging natural antibiotic ng halaman. Kaya nga sabi ko kanina, sa bawat halaman, mga kapatid, na halamang gamot ay magkaiba-iba pong content po or level po ng saponin. Merong halamang gamot na ang kanyang saponin sa roots ay mababa lang. Pero doon sa kanyang dahon ay mataas talaga masyado. O di kaya doon sa kanyang bunga. Sa kanyang bunga o di kaya sa kanyang
buto mga kapatid, no? Kaya kung didikdikin mo kapatid, o dikdikin mo siya, bumubula siya. Ibig sabihin, pag ang halaman na inyong dinidikdik, no, pinipiga, tapos nilagay niyo sa tubig, bumubula siya. Yan ang manifestation na yang klaseng ginamit niyong halaman mga kapatid ay mataas po ito sa tapunin. At ang function nito para sa immune system at natural antibiotic ng halaman. Okay. Naintindihan po ba mga kapatid? Saponins are glycosides with a distinctive foaming characteristic. Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga kanina, malalaman nyo na mataas sa saponin content ang isang halaman pag pinipiga niyo ito or dinidikdik niyo ito at inilulublob mo sa tubig at bumubula siya mga kapatid. Ibig sabihin yan, mataas po yan sa sapunin. Nakuha po ba mga kapatid? Diyan mo malalaman na ang halamang gamot na inyong ginagamit ay mataas po sa sapunin. They are found in many plants but get their name from the soapwort plant or saponaria, the root of which was used historically as a soap, no, ginawang sabon, no, kaya nga ang Latin nito ay sapo, no, ibig sabihin soap, no. Saponins are naturally occurring compounds that are widely distributed in all cells of legume plants, lalo na sa mga legumes mga kapatid, no. Kaya nga pag gumagawa kayo ng soy milk mga kapatid, no? Soya milk mga kapatid. Pag hindi mo yan siya iinitin, hindi mo yan siya pakuluan, no? Mahirap yan lunukin mga kapatid. At nakikita nyo sa pagbawat extract, no? Sa extract na soybeans mga kapatid ay bumubula. Tama po ba? Yes po, yes po. Tama po ba? Sino po bang gumagawa dito ng soya milk? Ako po. Kami daw, kami. Tama po, Dok. Tama Sino po po. bang gumagawa dito ng soy milk? Yes. Yes, po, Diba? kami. Ako po, Sa Doc. panahon ng inyong pag-extract ay bumubula po kapatid. Ha? Mabula talaga. Sige nga, i-explain nyo nga, i-anong nyo nga. No? Sa panahon na kayo ay gumagawa ng soy milk, bumubula talaga kapatid. Dahil ang mga legumes po ay mataas talaga yan ng sapunin. At ang sapunin compound po ay isang phytochemical ng isang halaman na ito ay nakapagbigay bula pag may ano na siya, may combination na po siya ng tubig. No, pag ilublob mo siya sa tubig, bumubula talaga siya. No? So ibig sabihin yan, itong ganitong klaseng halaman o ganitong klaseng halamang gamot mga kapatid ay mataas po sa saponin. Saponins are bitter. Kaya nga mapait yan. Tingnan mo nga, no? 'Di ba ang soya pag iinumin mo na hindi pa luto, ano pong lasa? Anong lasa mga kapatid? May sabon. Ma-explain niyo po ba? Ha? Nakakaano nito yan. Parang hindi mainom. Yan. Matapang yung amoy. Saponins are bitter and reduce the palatability of livestock feeds. Kaya nga sa mga halaman mga kapatid, yung mga dahon, may mga dahon naman talaga ang mga halaman. May mga hayop na hindi sila kakain ng ganitong klaseng damo. 'Di ba, mga kapatid? Hindi lahat ng damo at hindi lahat ng halaman na may mga dahon talaga ay kinakain ng mga hayop. 'Di ba? Mga kapatid? Dahil Yes, kung po. mataas po sa sapunin mga kapatid,
mapait talaga yan. No? Saponins are toxic chemicals that protect healthy plants from insect. Yan po ang kanyang epekto. Bakit po siya kung mataas bakit po ang function po ng saponin para po ma-protect niya po ang kanyang sarili mula po sa mga insekto, fungal infection, mga bacterial pathogens. For this reason, ingesting foods that contain saponins can cause toxicity in the human body. No? Kaya nga mga kapatid, mayroong mga halaman na hindi mo pwedeng i-intake diretso. Hindi mo siya pwedeng i-intake diretso. Meron namang halamang gamot na pwede mong direct hand to mouth, no? Kainin mo kaagad. No? Kainin mo agad. Pero meron talaga na hindi mo pwedeng kainin agad. Dahil mataas po ang kanyang toxicity level. At kung ito ay ma-digest po mga kapatid, ay talagang anong mangyari sa'yo? Mapopoison ka kapatid. No? Papaano na lang kung itong ganitong klaseng halaman ay talagang mabisa pala sa ganitong klaseng karamdaman pero mataas sa saponin. Ano pong gagawin natin mga kapatid? Sa inyong palagay? Sa inyong palagay mga kapatid? Pakuluan. Ito na lang, ipagpalagay ninyo na nasa lugar kayo na sa panahon ng emergency na kailangan nyo talaga, wala kayong mga ganitong ganyan na mga medisina para papainom nyo doon sa pasyente o kayo mismo na may karamdaman. At sa inyong palibot ay puro may mga high saponin na mga halamang gamot. At alam nyo naman na itong halamang gamot na ito ay mabisa pero mataas lang siya sa saponin. Anong gawin ninyo mga kapatid? Ilaga ng gusto. Ilagay niyo mga kapatid, anong gagawin pag ang isang potent herbal medicine pero mataas siya sa saponin at yun lang ang available dyan sa area, anong gagawin mo? Aantayin mo na lang ba na mamatay ang pasyente? Aantayin mo na lang ba na mamatay maano ang isang tao? Ganun, may naglilista. I-boil. Ha? Ng matagal. I-boil. I-boil mo naman. Anong gagawin niyo mga kapatid? Ilalaman. Mga kapatid. Parang meron din dyan. Anong gagawin Pagkuluan. niyo? Pakulo. Okay. Pakuluan. Yes. Gawing decoction siguro or Yes. Lagaan ng Neutralize po ang saponin content po ng isang halaman ay kailangan nyo na lutuin or pakuluan ang isang halamang gamot para po ma-neutralize po ang kanyang saponin at pwede mo na siyang ma-intake na hindi ma-intake ang nakakalason. Okay. So may idea na kayo mga kapatid? Pero tandaan nyo, may mga nakakalason talaga na halamang gamot na hindi mo pwedeng pakuluan dahil mas tataas ang kanyang toxicity level. No, meron ding hindi makukuha ang kanyang toxin sa pamamagitan ng pag-init. Pero dito mga kapatid, no, pag nakikita nyo ang isang halaman na mataas siya sa saponin at ang mabisang gawin nito ay pakuluan lamang ito kapatid. Ngayon, nakita nyo ba ito? Itong sa KNJS? Nung isang ano lang to, isang linggo. Sino nakikita nito sa KMJS mga kapatid? Sabi ng KMJS doon sa kanyang post, bunga ng isang puno sa Davao bumubula at epektibo rin daw pangtanggal ng mansa. Anong klaseng bungang kahoy nga ba ito?
Panoorin dito. No, di ba? Mabalahibo at magaspang na bunga ng isang puno sa Davao City naglalabas daw ng bula at pwede ring di umanong gamitin bilang alternatibong sabong panglaba. Ano kaya ito? So mga kapatid, pinalabas ito nung isang linggo lang, no? Itong klaseng kahoy ito mga kapatid. Tingnan mo ito, ang tao, tingnan mo ito. Itong tao dito, kumuha siya ng bunga. Tapos dinidikdik niya, no? Tapos nilagay niya sa tubig. Nung nilagay niya sa tubig, bumubula. No, parang nilagyan niya ng Ariel. No? May power ng 10 kamay. No, bumubula mga kapatid. Pagkatapos, nilabhan niya ang kanyang mga damit at dito nakapagsampay na siya mga kapatid. No? So anong yung nangyari dito? Bakit bumubula? Sabi pa nga natin sa ating pag-aaral, ang saponin ay isang chemical compound or phytochemical ng isang ng halaman na makapagbigay siya ng bula. Oh, kaya nga pinangalanan siyang saponin dahil from the word saponin, Latin nito ay sap. No? Sapo. So ibig sabihin sabon, bumubula. Noong unang panahon mga kapatid, wala namang mga chemical na mga na imbento. So nung nakita ng mga sinaunang mga tao ay bumubula pala. So ito ang ginagamit nilang pang sabon mga kapatid. So itong klaseng kahoy ito mga kapatid, baka meron ito diyan sa inyo, sa paligid sa inyo diyan. No, ito yung tinatawag sa Latin sa scientific name nito is Trigonacras ultrata. So itong ang pinakaunang nagbigay ng pangalan nitong scientific name ay si Torx. May ano pa yan, may karagtong pa yan. At sinigundahan ito sa pag-aaral nitong apelyido na ito ng isang botanist. So mga kapatid, no? Saponins which derive their name from their ability to form stable, soap-like foams and aqueous solutions constitute a complex and chemically diverse group of compounds. The ability of a saponin to foam is caused by the combination of the non-poral sapoid chain. So kaya bumubula siya mga kapatid dahil sa kanyang saponin. So yan po ang resulta, bumubula siya mga kapatid, no? At talaga nakakatanggal talaga siya ng mga dumi at mga kung ano man ang mga mancha mga kapatid. So epektibo po yan mga kapatid. So kung meron kayo niyan dyan, so ito na lang gamitin ninyong labhan. Gagamitin sa panglaba. Itong Coltrata Trigonacras mga kapatid. No, kung meron kayo diyan. Meron ba kayo diyan meron ba kayo nito mga kapatid? Baka nasa paligid lang ninyo diyan. Kung mahala ang mga sabon, ito na lang gamitin ninyo. Pero dahil hindi ito mabango mga kapatid, no, dahil hindi ito mabango, so lagyan niyo na lang ng Downy or yung fabric conditioner. Ano po Prof Joven? Dito sa Baguio, wala pa akong nakita. Okay. Okay. Ngayon, toxicity effects of saponins. Saponins can have an irritating effect on mucous membranes of digestive tract. No, potentially causing sneezing, bloating, gastroenteritis, nausea, diarrhea, and vomiting. Ito po ang resulta niya kapatid pag ma-intake mo ito, no?
no, itong mga high saponent fruits or high saponent leaves galing sa isang halaman. So ito talaga mangyayari sa inyo, no? Sa atin sa tao, no? Magbabahing siya, magbo-bloating siya, or magka-gastroenteritis, magnosia, diarrhea, and vomiting. Ito talaga ang kadalasang mangyayari, epekto pag high content po ng saponin ang iyong nakain. Saponin have also been noted for their hemolytic properties, as they can effectively dissolve the cell walls of red blood cells and disrupt them when taken intravenous or intramuscularly. When taken orally, however, they are comparatively harmless or they are not absorbed at all. Okay, paki-mute po sa naghuhugas. So, yan po mga kapatid. May naghuhugas po mga kapatid dyan. Ngayon, sa tao naman, humans generally do not suffer severe poisoning from saponins. No, our cholesterol inactivates them so that only our mucous membranes are affected. So yan po ang magiging response po ng ating katawan pag tayo po ay makapag-intake nitong saponin, no? Kung mataas po mga kapatid. Some however are poisonous if swallowed and can cause urticaria or skin rash, no? And many people, any markedly toxic saponin is known as sapotoxin. Ito na po talaga mga kapatid. Ang saponin, okay lang, parang hindi lang masyado matablan ang tao nito. Pero pag sapotoxin na po talaga mga kapatid, no, talagang makakaano talaga ito, nakakalason talaga ito. Kaya may mga halaman na talagang ang nakakalason talaga mga kapatid na ayun po ang ginagamit nilang pangsahog na papatayin ng sa panahon ng medieval time mga kapatid, no? Kukuha lang sila ng ganitong klaseng halaman dahil talagang mataas po sa sapotoxin, no? So isang patak lang sa kanyang dagta or siyang katas sa kanyang katas ay talagang mamamatay na yung isang tao. The more poisonous saponin is often called sapotoxin. No, pag mataas talaga mga kapatid, pag nakakalason talaga siya, bumubula siya, no? Ito mangyayari mga kapatid. Pag bumubula siya tapos nakakalason talaga, hindi siya madala sa talaga ang tawag diyan ay sapotoxin. No, ang kanyang phytochemical. And many are toxic to insect and mollusks, and some are used to control schistosomiasis snails. So yun po ang kanilang ginagawa din, no, para po papatay nitong klaseng snail mga kapatid, no? Doc. So ngayon, pag high dose po high dose ko po ng saponin. Yes. Pwede palang natural na insecticide yan? Daniel Domingo. Pwede palang maging natural na insecticide yan? Yes po. Thank you. Yes po kasi ginagamit din ito pampatay ng mga kuhol. Ginagamit din yan para sa pagpatay ng kuhol mga kapatid. No, nilagyan ng vinegar, sili, tapos ganitong klaseng halaman na may mataas sa sapotoxin. Ayan po ang ini-spray. So patay talaga mga kapatid. Lalo na kung vinegar ang ginamit mo, talagang yung matagal ng vinegar, yung talaga. Mute po sa may diyan. Okay, thank you. Sorry. So kung high dose po mga kapatid, ito pong mangyayari. Many saponins glycosides toxic effects at high doses over an extended period, causing problems such as excessive salivation. No, bubula po yung mga taong napopoison mga kapatid. No, bumubula talaga yung yan po ang manifestation na isang tao ay siya
siya, nalalason, bumubula yung Naglalaway. bumubula mga kapatid yung Oo. bunganga, naglalaway, diarrhea, vomiting, loss of appetite, no? Hindi na siya hindi na siya nagaganahan kumain, no? And manifestations of paralysis. Ang iba talaga ay talagang na-paralyze talaga mga kapatid. Yan po ang mga makikita or mga mangyayari sa mga taong ma-high dose po ng saponin. Okay. Kamuting kahoy, Dok. How do Balanghon. you neutralize saponins? Ayun na nga mga kapatid. You can reduce the saponins in foods using a variety of food preparation methods including washing, cooking, and fermentation. Pero kadalasan dito mga kapatid, meron din talagang saponin or saputoxin talaga mga kapatid na hindi siya makukuha sa washing. Hindi siya makukuha sa fermentation. Meron talaga na kailangan talaga ng high temperature. Okay. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Madami, Doc. Madami. Ako, Doc. Okay. How do you neutralize saponins? Washing quinoa with hot water can decrease the saponin content in seeds by up to 20%. Na itong quinoa mga kapatid ay isang isang klaseng legume po ito mga kapatid, no? Na mataas po sa itong quinoa is a flowering plant in the amaranth family. It is an herbaceous annual plant grown as a crop primarily for its edible seeds. So parang din to siya, parang mga trigo pero iba lang klase ito, no? The seeds are rich in protein, dietary fiber, vitamin B, and dietary minerals in amounts greater than in many grains. So pinakamataas po talaga ito siya mga kapatid kumpara doon sa rice, sa trigo. So kung sa mga grains mga kapatid, ito ang pinakamataas, itong Chenopodium quinoa. So mataas ito sa saponin, bumubula ito mga kapatid. Pag hindi mo ito kakain ka nitong marami tapos hindi pa niluluto o hindi pa inano, talagang makukuha mo ito, makakain mo ang saponins niya mga kapatid, no? So para bababa ang kanyang toxicity, so kailangan siya, dalawa ang kanilang ginagawa. Ang iba ay tubig po na mainit ang nilagay niya, no? Nilagay nila. Hinugasan nila or binababad nila sa mainit na tubig. At ang saponin content nito sa kanyang buto mga kapatid ay bababa siya ng 20%. At ang iba naman, ang ginagawa nila ay roasting. Quinoa flour can also promote saponin degradation. So ang iba, talaga, no, parang parang gisanlag o sa Bisaya pa gisanlag mga kapatid, no? Para yung saponin content ay bababa siya mga kapatid. So kaya nga ito mga kapatid ay talagang nutritious food na plant cultivated both in Andes and the Himalayas. So marami ito sa Himalayas mga kapatid at doon sa Andes. What is the medicinal importance of saponins? Saponins decrease blood lipids, lower cancer risks, and lower blood glucose response. A high saponin diet can be used in the inhibition of dental caries and platelet aggregation, and the treatment of hypersuria in humans, and as an antidote against acute lead poisoning. So ito mga kapatid, ito din ang kanyang tinatawag na medicinal benefits kung ito ay ating mga kapatid. Pero kung masobrahan naman tayo, ang mangyayari,
bubula naman din ang ating mga bibig. Examples, no? Ito po mga example, no? Dioscorea villosa or wild yam. Mataas po yan siya sa sapunin mga kapatid. No? Panax ginseng. So mataas din yan siya sa ano po, sa sapon fermentation. Oh, ang iba decoction. Oh. Para ma-neutralize po ang saponin content. So kadalasan naman ang Panax ginseng ay binababad nila sa mga gin or sa mga anong tawag dito? Sa mga wine. Alak, So alak. it's a way or it's a form of fermentation. Alak mga kapatid. So nilagay nila doon sa alak, yung mababa yung alcohol content, tapos binababad doon fermentation mga kapatid sa mahabang panahon at ang nanatili na lang mga kapatid ay yung mga phytochemicals na beneficial po sa ating mga katawan. Glyceriaceae aglaria or licorice. Aesculus hippocastanum L. No, itong tinatawag na horse chestnut. Medicago sativa, itong alfalfa. Smilax aspera, Sarsaparilla. Convallaria mahalis L or lily of the valley. So itong mga klaseng mga halamang gamot mga kapatid ay matataas po sa mga sa sapunin po mga kapatid, no? Kaya hindi siya pwedeng intake directly, kailangan mo pa ng proseso. Dahil kung ikaw ay mag-hand to mouth nito mga kapatid, no? Talagang bubula ang inyong or sasakit ang inyong tiyan. Ngayon, saponins have been found in many edible legumes. No, lupins, lentils, and chickpeas, as well as soy, various beans, and peas. Saponins in food, legumes, especially in beans, have varying degrees of hemolytic and foam-producing activity. Kaya kung magpa-process ka nito, itong yellow soybean, mung bean, adzuki bean, black bean, green pea, fava bean, cowpea, lentil, red bean, lima bean, pinto bean, rock bean, black soybean, no? Iba't iba pong kanyang content or level ng kanyang sapunin. Kaya bumubula pag ito ay inyong biniblender mga kapatid, no? Tapos inilagay niyo sa i-extract ninyo. So ang labas niya ay talagang bumubula talaga mga kapatid at kailangan mong i-process. Okay. Parang hindi pa ako nakakita nito, Doc. Si Black iPhone soybean. si iPhone po ay nagsasalita. Okay. Yung black soybean, meron ba, Doc? Ano po? Black soybean? Itong black soybean. Meron yan kasi itong pag-aaral na ito mga kapatid ay galing po ito talaga sa hindi lang bihira lang ito pero meron ito. Okay. Kasi meron ako nakitang Siguro ibang pangalan ito pero ang common name nito ay black soybean. meron kasi sa Macau may binibenta silang black soybeans milk. Yes. Kaya pala meron yun. May black soybean. Ayan, yan na yan. Galing na yan dyan. Curious ako kasi hindi ko pa Yes. nakita yung black soybeans eh. Pero bihira lang yan mga kapatid. Bihira lang yan ang supply nito kasi parang hindi pa masyadong nakilala kasi ang nakilala natin ngayon ay yung tinatawag nating common soybean. Yung tinatawag na parang Canadian ata or asan galing yan, yung hybrid at yung dito sa Pilipinas soybeans. na tinatanim. Baka yun na yung yellow Yan, soybeans. matataas yan sa mga saponins mga kapatid. Ano nga yung saponin mga kapatid? Yes, ano nga yung saponins? Saponin? It's a phytochemical na magkapagbigay ng pagbubula. At ito din ang kanyang tinatawag na antibacteria, anong tawag dito? Nagbibigay po ito ng kanyang
Nakakatulong po ito sa development ng halaman. Okay. Ito. The saponins found in oats and spinach. Ito, good combination ito mga kapatid. Itong itong anuhin natin mga kapatid. No, may mga halamang gamot na good combination. Kailangan yan lang ninyo na alamin ito. Ano-ano ito mga kapatid. At meron ding mga herbal plants na hindi siya pwedeng ihalo o sa ganitong klaseng ganito ganyan. So kailangan alamin ninyo yan mga kapatid. The saponins found in oats and spinach increase and accelerate the body's ability to absorb calcium and silicon, thus assisting in digestion. No? Meron kasing tao na nahirapan siyang mag-absorb ng calcium at silicon. So para maano ito mga kapatid, so combination po ng oats and spinach. So pwede niyong lagyan ng ng oats, tapos i-blender niyo kasama ang saging. Tapos kung talagang strict vegetarian kayo, exclude niyo ang yogurt, exclude niyo ang milk. Ang ilagay niyo lang ay cashew butter, fresh spinach or yung alugbati, oats and saging. Pwede niyo ito mga kapatid. Pero kung hindi kayo strict vegetarian, so pwede niyo ang milk at ang yogurt. Pwede niyo ihalo. I-blender niyo kapatid at ito ang resulta, no? To masarap itong inumin mga kapatid. Combination ng alugbati, saging, hinog na saging, butter, cashew butter. Kung wala kayong cashew butter, peanut butter. Itong oats mga kapatid, no? Kung meron kayo diyang brand na Quaker Oats, yan, pwede yan. I-blender niyo yan, tapos yan ang inumin. Okay. At ito rin mga kapatid, saponins are also found in the unripe fruit of Manelcara safuta. No, saputa. Also known as sapodillas, resulting in highly astringent properties. Ano ito mga kapatid? Itong klaseng prutas. Chico mga kapatid. No, mataas yan siya sa saponin. Pag hindi pa siya, yes, Chico. Marami ito sa atin dito sa Pilipinas. Chico. Mataas din yan sa saponin. Yung hilaw. Tagok, daghan. Ngayon, major action of saponins containing herbs. Yes, Masarap yan pag properties of saponin containing herbs are many and varied and may include, yes. So ito po mga kapatid, no, properties of saponin containing herbs are many and varied and may include. Ano nga yung mga containing herbs, saponin containing herbs? Yung mga prutas or halamang gamot na nakikita nyo mabula or nag-create siya ng bula. Yun po ang inyong anong tawag dito? Ninyo na mataas po siya sa saponin. Pag bumubula, yan po ano po yan siya? Masali po yan siya sa saponin containing herbs. No, ano ang mga health benefits nito? Alterative, diuretic, expectorant, anti-catarrhal, anti-inflammatory, anti-spasmodic, aphrodisiac, antioxidant, immunogogue, no, cardiac stimulant, hormone modulating, hepatoprotective, and adrenal adaptogenic effects. Yan po ang kaniyang mga tinatawag na pharmacological effect mga kapatid. Ngayon, ano po itong alternatives? Increase the body's eliminate processes and gradually restore optimum health. No, yan po, no? Makapagbigay po siya ng optimum health mga kapatid, no? Ma-restore, no? Maibalik po ang ating optimum health.
Yan po ang tinatawag na alternatives. Alternatives, herbs were traditionally referred to as the blood cleansers. Yan. No, kailangan natin yang alamin ano itong mga alternatives herbs, alternative herbs na ang ibig sabihin nito sa ibang tawag nito ay blood cleansers and are most effective in supporting elimination through the kidneys, liver, skin, or lymphatic system. Yan. Kailangan natin yung alamin mga kapatid, ano-ano itong mga alternatives. So, next time, magbibigay tayo ng assignment. Ano po, mag-research kayo. Ano po ang mga halimbawa ng mga herbs. So, makapaghanap yung mga nasa inyong na kayo po ay magka-problema sa ganito ganyan, no? Maka-identify at makaano kayo kaagad, maka-respond kayo kaagad mga kapatid sa panahon ng pangangailangan dahil alam ninyo may kaalaman kayo patungkol sa ganitong klaseng mga halaman. Okay. Ano naman itong diuretics? Help the body get rid of excess fluid, mainly water and sodium. Most stimulate the kidneys to excrete more sodium in the urine. No, kaya kailangan mo nito ng supplementation ng mga kapatid. No, supplementation ng potassium dahil kayo po ay iihi ng ihi. No, hindi lang sodium, pati potassium ay may labas po sa inyong mga katawan. Now, when diuretics flush away sodium, the body also flushes away water. Yan po ang mangyayari mga kapatid. No? Yan po ang properties of saponin containing herbs. Okay, ano itong expectorant? So kung nakakaano na kayo, may kalaman na kayo sa mga saponin containing herbs, alam niyo agad na ito ay isang expectorant, no? It encourages productive cupping by breaking up mucus in the lungs and expelling it more effectively. So, ibig sabihin, itong klaseng damo, itong klaseng halaman, itong klaseng kahoy, itong klaseng ganito ganyan ay ang health benefits nito ay isang expectorant ito. Ibig sabihin, sa panahon na ang inyong lungs, lagi kayong uubo. No, sa bawat ubo ay may plima talagang madadala. So ibig sabihin, kailangan niyo ng expectorant, no? Pangtanggal ng plima. Yan po ibig sabihin ng expectorants. Some expectorants are mucilaginous and soothing, while others can be irritating or stimulating. So iba't iba po ang kanyang epekto mga kapatid pag umiinom kayo ng mga halamang gamot na expectorants. Expectorant. Okay. Ano naman itong anti-catarrhal? These herbs help the body to remove excess mucus from the body. Okay. They're mainly used in ear, nose, and throat infections. They help eliminate mucus in the sinuses while playing a role in a broader-based treatment objectives. The word catarrh is a build-up of mucus. No? Yan po ibig sabihin ng catarrh. No? In an airway or cavity of the body, it usually affects the back of the nose, the throat, or the sinuses. Air-filled cavities in the bones of the face. It's often temporary, but some people experience it for months or years. So, umaga pa lang, parang sinisipo na. O yan. No? Naano nyo po ba yan mga kapatid? Pag may sinus ka, may sinusitis ka, may sinus naman tayo talaga. Pag may sinusitis ka, na may infection ka sa sinus. So anong mararamdaman mo sa umaga? Sarado ng ilong. May plima, parang may plima ka, no? Barado. Yan po, no? Yan po ang tinatawag na catarrh or catarrh, build up of mucus.
Kaya itong mga saponin containing herbs, ano nga itong mga saponin containing herbs? Makilala mo ito Bumubula. kung ito ay bumubula. Yan. Yang mga ganyang klase ay mga anti-catarrhalian sila. So, makadistinguish na kayo mga kapatid. At ano naman itong anti-inflammatory? Anti-inflammatory or anti-phlogistic is the property of a substance of treatment that reduces inflammation or swelling. No, may pagmamaga, no, may mga tumor, no? Ito po ang mga kapatid, yung anti-inflammatory, no, magbibigay din siya ng pag-subside mga kapatid, no? Kung may swelling, mag-subside ang swelling, ang pagmamaga ay mawala, no? Dahil itong mga saponin containing herbs ay mataas po siya sa anti-inflammatory properties. Okay? Ano naman itong anti-spasmodic? Anti-spasmodic, an agent that suppress smooth muscle contraction. Kasama ng Okay. inflammatory, Especially yung yes. enlarger of the heart. Hindi kasama yan. Inflammatory. Ano po? Yung mga bukol-bukol, hindi na kasama. Depende din kasi mga kasama na kapatid. po ba Ang heart dyan? din kasi, meron din kasing namaga siya ang sa heart. Yung enlarger of the heart, sabi nila. Basta as long as may pagmamaga mga kapatid, ay yes, may nakakatulong talaga itong Kasama mga na yan. anti-inflammatory. As long as may pagpamamaga sa loob ng inyong katawan, ay nakakatulong talaga itong mag-subside, makapag-subside itong anti-inflammatory properties ng saponin containing herbs. Pero bantayan niyo kapatid, kasi minsan kasi may mga tao kasing hindi siya, allergy siya sa ganitong klaseng halamang gamot kahit mataas siya sa anti-inflammatory properties. Okay. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Hindi ibig sabihin Ayan. na kung may problema siya sa kanyang heart, yung Yes. tinatawag na heart enlargement, no? Yes? Yes, yung heart enlargement mga kapatid, inflammation yan ng ating puso. May mga rason din yan bakit nag-enlarge yung ano natin. May mga ano yan kasi kailangan pa yan. May mga factor din yan kung bakit siya nag-enlarge. Ang iba niyan ay dahil sa infection, bacterial or viral infection, or di kaya may tumubong anong tawag dito, tumor, or may problema sa ganito ganyan. So marami pong mga factor kapatid kung bakit siya nag-enlarge. Pero ang kadalasan naman kasi talaga pag nag-enlarge siya, nag-implement yan ng kapatid, no? So hindi ibig inflammatory properties, yun na talagang ipainom mo sa kanya. No. Minsan kasi kailangan mong mag-study ka sa kanyang tinatawag na mag-background check ka, or talagang may may pagsusuri ka, ay hindi pa makapagbigay sa kanya ng reaction, yung tinatawag na adverse reaction mga kapatid. No? Meron kasi na hindi kaya ng katawan dahil allergy siya sa ganitong klase. Kaya minsan nga sa mga pakete or sa mga label nakalagay doon, no? Hindi siya not recommended para po sa mga taong may allergy sa ganitong klaseng halamang gamot. So, tanungin mo siya, tanungin mo ang isang tao o ikaw mismo kung may ano ka ba, may allergy ka ba sa ganitong klaseng ano, para pwede mong inumin. Kasi hindi naman pwede na iinom ka niyan na kahit may allergy ka niyan. Okay, may tanong pa po ba mga kapatid? Ang isang reason daw bakit enlarger of the heart, yung pwedeng Yes. ito na yung mga artery ng mga ugat-ugat ba? Parado ng mga taba, mga ganon. Sabi ng Yes. Meron yes nga kapatid.
marami pong factor kung bakit po magmamaga or mag-enlarge po ang ating heart. Meron din kasi ganito, bacterial infection. Mag-enlarge din ang ating puso katulad ng ano. Pag ikaw po ay may tinatawag na anong tawag dito? Itong anong tawag dito? Tonsillitis. Okay. Bacterial infection 'yan. Kaya nga maraming doktor talaga na magsasabi sa atin na pag may tonsillitis ka, no, na-implement yung tonsil mo dahil sa bacterial infection. Yung bacteria diyan, pag lagi mo itong anong tawag dito, itulon. O sabi, ano ba sa Tagalog yung itulon? Lunukin. Pag lagi mong nilulunok sa panahon na may tonsillitis ka, lagi mong nilulunok ang inyong saliva, laway. Yung bakterya dyan, mga kapatid, ay pupunta yan dyan dito sa ating heart valve. Okay? Pupunta siya at doon siya maninirahan, mga kapatid, sa ating heart valve. At doon sa ating heart valve, doon siya magkakaroon ng build up, no? Dadami siya ng dadami doon. At sa resulta nito, mag-create siya ng inflammation. Kaya minsan ang kabuuang puso ay mag-enlarge din siya. So may factor din na ganyan, mga kapatid. Okay. Yes. Kasi namaga nga siya. Meron din yan, mga kapatid. Marami din kasing factor kung bakit namamaga, no, nag-enlarge ang ating ano. So kung may anti-inflammatory properties, alam naman natin ito, basta ganitong klaseng sapunin containing herbs, bumubula siya, o ibig sabihin kung sapunin containing herbs ito. So mataas ito sa anti-inflammatory. So anuhin mo muna, kapatid, yung pasyente. May ano ka ba, may sa ganitong klaseng halaman o sa ganitong klaseng prutas o sa ganitong klaseng may ano ka ba, may allergy ka ba? So kung wala, din pwede mo siyang ibigay, mga kapatid. May tanong pa ba, mga kapatid? Ay, Dok, kung halimbawa Hanggang 9 tayo. May butas Mga ang kapatid. ngipin, Dok. May butas ang ngipin, pwede ring Yes. magkasakit sa puso. Kasi may nana din yung ngipin, di ba, pag namamaga. May butas ang ngipin. Pwede rin siyang magkasakit sa puso. Lahat ng mga bacterial infection, mga kapatid, pagpapasok yan sa ating internal Incline the ears to organs, talagang mag-create yan ng pamamaga. Ang ating kulon, mga kapatid, ang ating natural acid ay bumababa siya. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Yes, Doc. Yes, okay, Doc. Pag mababa po ang ating natural acid, ang ating mga nalulunok ng mga bakterya. Paki-mute po, paki-mute. Paki-mute. Dok, yung bawang, Dok, mataas din pa sa saponin. Paki-mute, Henry Ohalis, Inohalis. Po. Doon muna tayo sa anong tawag dito? Doon muna tayo sa tanong ni Professor Aramak. Ni Delia, kapatid na Delia. Ito kasi, mga kapatid, kahit anong klaseng infection, bacterial man yan, viral ba yan, infection, man-neutralize lang yan sa ating, kahit kung makalunok tayo ng ating laway na may ano doon, contaminated po ng bacteria, man-neutralize lang yan sa ating dito sa ating stomach, no, sa ating tiyan. Kasi ang ating tiyan, may natural acid tayo. Ang natural acid po natin, mga kapatid, yan po ang paralyze at papatay ng lahat ng mga bakterya at iba't iba pang klaseng mga anong tawag dito, mga foreign germs na mula sa labas ng
ating katawan. Pero pag bababa po ang acidity, yung normal acidity ng ating katawan, ng ating tiyan, yun po kahit isang patak lang ng mga infection, yung viral infection or yung bacterial infection, ayan, kakapit na yan doon sa iba't ibang organs natin at doon siya mamalagi at doon sila mag-create ng inflammation. May nurse po ba tayo? May nurse ba po Meron siya dyan si Ma'am Janice. dito sa atin? Or biologist? Meron po ba? Ilan po ba tayo ngayon? Hindi ko makita dito sa aking 36 po. monitor. 36 po. Yes, si Ma'am Janice. Yan. Yan po talaga ang malaking tulong sa ating natural acid. Ang ating natural acid, mga kapatid, ito po ang nag-neutralize sa lahat ng mga kapatid. Meron din kasi pagdadaan siya dito sa laway. Pero kung dadaan siya dito sa ating dugo, ay acid dito sa ating 3 minutes. 3 minutes. No? At malulunok natin, mga kapatid. Yun, man-neutralize siya. Pero kung bababa ang natural acid natin, yun, makakapit siya, magpupunta siya sa iba't ibang klaseng organ natin at doon siya mamalagi at doon siya mag-create ng inflammation. At kailangan natin ng mga anti-inflammatory high in anti-inflammatory herbs. So may tanong pa po ba, mga kapatid? Yung tanong kanina, hanggang alas 9 po tayo. No, alas 8:42. Ang bawang po ba ay may mataas na anong tawag dito? Yes, meron. Taas, Dok. Saponin. Antioxidant. Antioxidant, yes, antioxidant, anti-inflammatory, yes, mataas po ang bawang. Pero ang tanong, sapunin po ba siya? May mataas po ba siya sapunin? Madali lang yan, kapatid. Walang May bulaya pa lang, walang bula. Doc Aris, Yes. Yes, Doc. Doc Ray. hindi po hanggang 9, hanggang 8:30 lang po. Sorry. Okay. Tapos na po tayo, mga kapatid. Alas 8:43 na po. At sa susunod po sa ating pag-aaral ay ipagpatuloy po natin ito at sana'y marami tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. At kung may ano pa tayo, no? Kung mag-ano pa tayo, mga kapatid, kayo lang po, nasa inyo lang po kung magpapatuloy pa kayong mag-aaral dito, marami pa tayong matutunan, mga kapatid. May natutunan po ba tayo, mga kapatid? Okay, meron. Marami daw. Thank you. Po, Mga herbal, amen. maganda yan sa katawan natin. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Okay, pasensya na talaga, mga kapatid, sa aking Tagalog dahil talagang ang Tagalog ko ay talagang tawag dito, tagsib. Tagalog Cebuano. Ma'am Sharon. Meron akong tanong. Yes, hello, good evening. Good evening po. Ba talaga pag may may mga interaction na? Yes, Pastor Ben Arif. Yes, okay na. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, sa inyong panahon at sana'y Thank you. ang Panginoon po ay magbe-bless po sa ating lahat. At ibigay ko na po kay at dito po din si Doc John De La Torre. Thank you din po, Doc John. Meron akong So marami tayong mga ano dito. So, ibigay ko na po ang panahon kay Doc Ray. Maraming salamat po sa inyong Salamat pakikinig po. at sa inyong panahon. God bless po sa ating lahat. Salamat. Salamat, Prof. Thank you po. Thank you. Okay, maraming salamat po, Doc Aris, sa napaka-dynamic na pagtalakay ng phytomedicine. Talaga nga pong ang Diyos ay napakabuti, mga kapatid.
dahil siya po ay nagbigay ng mga halaman na nakakatulong sa atin upang tayo po ay gumaling sa ating mga karamdaman. At ang mga halaman nito ay talagang pong nagagamit din for preventive purposes. Like yung mga pagkain, di ba? Kaya dito sa ating pag-aaral mga kapatid sa phytoscience ay ina-emphasize natin na ang ating Panginoong Diyos ay talagang napakabuti. Binigyan niya po tayo ng mga ganoong mga gifts na nandyan lang sa ating palibot. Okay? At interesado ako doon sa interesado din ako doon sa maaaring i-share sa atin ni si Raul yung kakaibang formulation ng mga pagkain. Interesado ako doon kasi pagkain, no? Basta pagkain, interesado ako no? Kasi parang gusto ko yung pinasabi talaga ni Hippocrates. Let your food be your medicine and your medicine your food. Parang na-excited ako sa sinasabi ni Sir Raul na 7 days. Parang talo pa yung 10 days ni Daniel, So, we'll be coming to that, mga kapatid. No? We're looking forward to the time na ma-share sa atin yung formulation para tayo po ay if possible makapagbago sa ating mga lifestyle, no? Dahil ang lifestyle po talaga ay very much related with our longevity. Okay. So habang nakikinig ako kay Doc Aris, talagang nakapagtanong ako kasi sinisipon ako ngayon na mayroon palang similarity yung sapunin at sipunin Mabula sa Anong similarity, mga kapatid, ng sapunin at sipunin? bula ang ilong. Pumupula. Ilong Kaya pumupula daw. Mag-anak na lang. Madulas. Puro bumubula, save siya na po Bumubula, Pero hindi naman, madulas. Sipunin. hindi naman ito makakahawa kasi hindi naman ito magta-travel through wave. Okay, so let's have a break for 2 minutes.